Ayan, so part 3 and 4 na po tayo. Ang susunod ninyong gagawin at yun din po yung didiscuss natin today. Ang part 3 and 4 po natin, mabilis lang pong gawin. Kaya pong gawin siya ng 1 hanggang 2 tao. Kaya niya na yun. So, part 3 muna tayo. Our part 3 is all about financial assumptions. So, kumbaga ito po yung listahan ng mga assumptions natin and mga basis natin sa paggawa ng financial statement na hindi makikita dun sa mga data. So, I have here already the 16 na assumption. Kung gusto nyo pong dagdagan ay walang problema. Kung gusto ninyong bawasan, wala rin pong problema. As long as kompleto dapat yan, as much as possible, huwag nyo nang bawasan kasi ayan na yung parang pinaka-complete side niya. Hold on na. And then po, so, simulan natin sa number 1. So, ang gagawin nyo lang po dito is i-copy-paste nyo lang po ito actually. Ito na yung pinaka-format. Ito na yung pinaka-gagawin ninyo. Nasa sa inyo na lang kung gusto nyo siyang dagdagan or bawasan. Ang kailangan lang dito is parang fill in the blanks lang siya depending on your situation. Okay? So, part 1, number 1 natin. Each partner will contribute blank kung ilan yung, kung partnership kayo, magkano ka-contribute ng per partner. Totaling a capital investment of blank. So, yung total investment ninyo for that. So, kung sakaling wala kayo, halimbawa, hindi kayo partnership, ganyan, ang gusto ninyong gawin ay sole proprietorship, papalitan nyo lang po ito ng the owner will contribute, ganyan. So, number 2 naman natin, the business is projected to commence operation in blank. So, kailan daw kayo magsisimula ng operations ninyo? So, ang suggestion ko is simulan nyo siya ng January 1, kahit anong taon, basta January 1. Kasi kung hindi po, ang mangyayari po dyan, nabawa, nilagay nyo dyan, March 1, 2026, ganyan. Yung first year ng operation ninyo, instead of 12 months yung kanyang total, i-adjust nyo po yun. I-prorate nyo lang yun sa 10 months kasi March kayo nagsimula. And much complicated yon. So, kaya ang suggestion ko po is gawin nyo siya ng January 1. Next po tayo, number 3, financial projection shall cover a period of 3 years. Automatic na yan. Maglalagay lang po kayo dito ng year. So, from 2026 to 2028, pwede po yan. I-fill nyo lang po yung mga blanks natin. Number 4 po, important po ito. The business will operate blank days per month. So, kailangan po dyan nakaspecific kung ang standard days natin per month ay 30 days. So, out of 30 days, ilang araw lang kayo bukas? So, pwedeng 26 days, 20 days, or etc. Pwede yun siya. So, yun po. For example, very important yung part na yun kasi yun nga, ilalagay nyo po siya dyan kung ilang days, operating days per month po tayo. So, for example, ayun, sabi nyo, may half day, ganyan, 26.5, pwede naman yun. Pero, nagra-round off kasi siya sa nearest days. So, kung gano'n, kung 26.5, gawin nyo na lang siya ng 27 para wala nang problema. Ganyan po. And then po, ayan, automatic na yan na nagko-compute ng monthly sales ninyo. So, ibig sabihin, makakabenta kayo ng 2,700 per month. And then, 324,000 yung inyong sales kada buwan. Mga ganun bagay. So, very important po yung part na yun dito. So, ganun din yung ilalagay nyo dito sa number 5. So, wherein yung daily sales ninyo, saan nyo siya makikita? Dito nyo po yan makikita. 12,000 daily sales. And then, wait lang nga. Puro ko lang to. Yan. So, wherein yung inyong daily sales is 12,000. Monthly sales ninyo is 324,000. If you fill in the blanks nyo na lang po siya dyan. Number 6 naman po, there will be an annual sales increase of ilang percent yung sales increase ninyo kada taon. So, mamimili lang kayo from 5 to 18% ang ideal natin. Ngayon, dito po sa ating template, meron na kasi yung sales. Okay? So, hold on. Wait lang. So, halimbawa, ito, sales natin, kasi meron din tayo minibenta, kunwari na na gulaman, 15 pesos isa, nakakabenta ka ng 75 per day. Sana all. But, halimbawa, ayan, 4,239.
Sabihin natin, 4,239,000. Yung increase ng sales po kasi natin, every year, tumataas din kasi yung sales natin. Yun yung projected natin. So, ang naka-format po dito sa ating template is 10% increase. Kaya po may 10% po dyan. Ayan po yung uniform natin. Kaso, kung gusto niyo palitan yan, pwede naman. Kaso, kailangan nyo rin siyang palitan dito sa ating Excel. So, for example, second year, sabihin natin ang gusto niyo ay 15%. So, instead of 1.1 dito, ayan. Instead of 1.1 dyan, magiging 1.15 po yan. Kung sakaling 15% ang gusto ninyo. Ganun po. Pero this time, 10% po yung nakalagay dito sa ating template. Ayun. So, next. The cost of goods sold is equal to purchases plus freight in. So, for example, ito kasing template na binigay ko or ipoprovide ko sa inyo is automated na siya. Okay? Hindi nyo na kailangan magsimula sa scratch. Mag-fill in the blanks lang talaga kayo. Kumbaga, isinaing na, isusubo nyo na lang. Inihain na sa inyo. Kayo nang bahala kumain ng mag-feed ng mga ideas dito. So, halimbawa, yun nga, purchases plus freight in. Yung purchases po natin, yun yung total annual ng ating raw materials. So, halimbawa, 1.2 million yung raw materials ninyo, tapos ang freight in ninyo ay annual din po. Ibig sabihin natin ng freight in, ito yung total annual cost ng delivery cost for raw materials. Magkano yung nagagastos mo for transportation para dyan sa iyong raw materials? Sabihin na natin 15,000 per year. So, instead na i-compute natin si cost of goods sold, automatic na po yan, di ba? Ang total niyan is 1,215,000. Dito sa ating cost of goods sold, wala siyang kulay dilaw kasi hindi nyo na kailangan lagyan ng amount. Automatic yan na nagko-compute ng 1,215,000. So, kumbaga dito po sa inyong format, ang lalagyan nyo lang po ng mga amount ay yung may mga kulay dilaw. Aside from that, wala na kayong ibang dapat galawin unless may gusto kayong baguhin dito sa mga percentages. Next. Operating expenses including salaries, cost of goods sold, utilities, supplies, benefits, and promotion are projected to increase by ilang percent annually. So, same lang din. Around 5 to 15%. Ang nakalagay po dito sa ating template ay 10% increase. So, for example, promotion natin ay sabihin na natin na 25,000 per year. Automatic po yan na mag-i-increase ng 10% per year. Halimbawa, packaging natin, sabihin na natin 50,000. Automatic po yan nagko-compute. Then, sabihin na natin, tumungo tayo sa susunod. Rent expense, depreciation, and permit and licenses are fixed cost. Ibig sabihin, hindi po yan gagalaw sa mga susunod na taon. For example, 10,000 per month ang inyong rent expense. 10,000 times 12. That is 120,000. Pansin niyo sa mga susunod na taon, hindi siya tumaas. Kasi nga po, fixed cost po sila. Unlike doon kay packaging, kay promotion, na nag-i-increase ng 10% each year. So, sabihin na natin na yung utilities per month ninyo is 8,500 times 12 lang po yan. Supplies natin, sabihin na lang natin na 500 per month. Salaries expense, sabihin na natin na 1.2 million. Benefit expense natin, sabihin na natin na 120,000. Ang mga amount po na ilalagay nyo dito ay base sa kung ano yung nakalagay doon sa inyong part 2. So, very important po si part 2 kasi without that, wala kayong malalagay na amount dito. Hindi kagaya ng ginagawa ko na nanguhula-hula lang ako ng amount. Kasi wala naman akong part 2. So, sa inyo, kailangan nyo po yan gawin. So, sabihin natin 4-5 si permit and licenses, fixed po yan. Hindi po yan nababago. And as you can see here po, dito sa ating financial statement, automatic po yan na nagko-compute isa-isa. Gross profit natin, minus yung operating expenses, we have the income before taxes, and then automatic din pong nagagalaw itong si tax expense natin. Hindi po natin siya pwedeng galawin basta-basta, kasi halimbawa, i-delete ko lang yan basta, magagalaw din po yung buong mundo. So, yung buong mundo. Yung buong formulas po natin. So, kailangan ayun, kung ano lang yung pinapalagay or kailangan na data, yun lang po yung ipoprovide din nyo. So, yun.
Next po tayo is number 10, mandatory benefits, contributions such as SSS, Pag-ibig, and PhilHealth will be paid monthly. Ang gusto lang po sabihin yan is every month nagre-remit tayo kay SSS, Pag-ibig, and PhilHealth. Sa tunay na mga feasibility study, ang dapat po na ginagawa dyan ay, ano dapat ginagawa dyan? Ano ba ginagawa dyan? Ang dapat na ginagawa dyan is accrued. May tinatawag tayo mga accrued expenses. For example, sa utilities, ang bill mo for December ay hindi mo naman makukuha ng December. Makukuha mo pa siya ng January. Kaya dapat may laman itong mga liabilities natin. Kaso, para hindi na maging ganun kakomplikado ang inyong paper, hindi na natin siya nilagay. So, naging 0 na lang yung liabilities natin at naging 12 months siya. Usually, dapat ang benefit expense natin dito, sabihin natin 12 months yan, is 110,000 dyan. And then another 10,000 sa ating benefits payable. Ayun po. So, next po tayo. Ayan. The applicable tax rate is 15%. This is, wala siyang kinalaman sa Philippine law natin, no? This is just for academic purposes, para uniform tayong lahat. Ang gamitin muna natin tax rate is 15%. Wala po itong kinalaman sa train law or something, just for ano lang to, for fun, charis. Just for academic purposes. Kumbaga, hindi nyo na po siya titignan sa tax table, hindi na kayo mag-percentage tax, VAT, payable, etc. Diretsuhan na lang po natin. Next, number 12, all necessary legal requirements including permits and licenses will be secured. 12, 13, and 14 is all about permits and licenses, tuwing kailan siya nire-renew and etc. Number 14 po natin is kung magkano po, lalagay nyo lang po sa blank natin, ay kung magkano yung permits and licenses ninyo per year. So, kapag wala pong underline yung mga bawat number, wala po kayong dapat ilagay doon. As is na yan, unless gusto nyo siyang palitan. So, number 14, okay na yan. 15 naman po is maglalagay lang kayo dyan ng amount, the furniture and fixtures, and equipment. And meron din po tayong term dito for depreciation. So, sabi siya, made-depreciate daw siya over 5 years. Hala ma'am, yung nilagay namin sa equipment at furniture and fixtures, hindi siya 5 years. Iba-iba sila, kada equipment. Okay lang yun, that is your actual. Kumbaga, etong 5 years na to is just an average or just a projected amount or projected number. So, kasi, mangyayari po dito, for example, maglagay ako sa equipment, sabihin natin equipment ninyo ay 100,000. Automatic na kasing nagko-compute po yung ating formulas. Wherein, halimbawa, 100,000 sa equipment, automatic po yan divided by 5 para makuha si depreciation expense. Nagko-compute na po yan mag-isa. So, 5 years po tayo muna. Kung gusto nyong palitan, okay lang. Kaso, magugulo po yung formulas natin. Papalitan nyo po to ng divided by kung ilan man yung inyong ilalagay. Okay? So, next po tayo. Ayun po, yung depreciation natin. So, ito yung depreciation expense. Ibig sabihin, every year, nababawasan ng 20,000 yung value ng mga equipment natin. So, ang accumulated depreciation naman dito sa ating balance sheet, hold on. Dito po sa ating accumulated depreciation, ang ibig sabihin lang yan, bakit paangat ma'am? Ay nakalagay naman dun, puro 20,000 lang. Kaya po siya natawag na accumulated kasi ito po yung pinaka-total na value na nababawas sa ating equipment. Wherein sa first year, 20,000 lang yung nabawas. Second year is galing yung 40,000 ay galing sa 20,000 galing sa first year, 20,000 galing sa second year, so total of 40,000. Third year naman natin is 20,000 ng first year, 20,000 ng second year, and another 20,000 ng third year, kaya po siya naging 60,000. So, ibig sabihin, itong third year natin is 40,000 na lang talaga yung value ng equipment natin. So, for example, maglagay tayo dito, 75,000. So, automatic na rin po yan na 15,000 yung kanyang accumulated depreciation per month. Clear naman po ba so far? Under naman ng ayun lang naman yon. Number 16 is just an assumption
na nag-undergo or under siya ng going concern principle natin, wherein sinasabi dyan, continuous yung operation natin throughout the projection period. So, yun lang po yun for part 3. Eto lang talaga yon. Ilalagay nyo lang talaga to, part 3, 1 to 16. Yan na po yun. Pero aside from that, wala na po kayong ilalagay pa. Tapos na yan siya dyan. Fill in the blanks lang. Part 4 naman po tayo. Our part 4, nakalagay naman po dyan is our 3-year financial projection. 5 ang gagawin ninyo, pero more on fill out na to kasi, ayun nga, na-provide na sa inyo yung inyong template. Na-provide na kasi yung template. So, yun na yun. So, sales forecast, income statement, balance sheet, capital statement, and cash flow, yun po yung gagawin natin for 3 years po yan. So, paano yung gagawin ninyo? Unahin nyo syempre yung inyong sales forecast. So, for example nga, nagbebenta ako ng tapsilog, tsaka ng gulaman. So, lalagyan nyo lang po dyan, under product 1 unit sold, papalitan nyo po itong product 1, papalitan nyo po yan kung ano yung product ninyo. Sabihin na natin na silog meals. Unit sold. Then, product 1, sabihin na natin ito ay silog meals. Solid. Silog meals. Price per product. So, kumbaga, yun, ang nabenta kong silog meals sa araw na yon 100, ang nabenta kong silog, ay magkano pagkakabenta ko sa kanya, 120, 27 per month ako na operating days. So, ibig sabihin, ang monthly sales ko is 324, yearly sales ko is 3,888,000. Then, sa product 2, papalitan nyo po yan kung ano po yan. So, sabihin na natin na ito ay gulaman. Gulaman, unit sold, and then product 2, palitan nyo lang po yan ng kung ano yung pinaka-product ninyo. So, ma'am, paano yun kung 5 yung namin, yung product namin? Kung pare-parehas lang naman yung presyo niya, iligay nyo na lang siya under ng isang category. Pero kung magkakaiba sila ng presyo, tig-isa po silang ganito. So, halimbawa, sabi natin 5, magdadagdag pa kayo ng 3 ganyan sa ibaba. Tsaka i-total nyo na lang. So, yon. After nyan, pag nakuha nyo na po yung total sales, ayan na po yung gagamitin ninyo sa una nyong gagawin, which is the financial performance or the income statement. Under ng income statement, kagaya rin po ng lahat ng ating financial statement ay meron po siyang 3 headings. Yung name ng company, i-edit nyo yan. Then, for the years ended, depende sa kung ano yung year na applicable sa inyo. So, ayan na po yung ating naging sales, 4239. Then, lagay nyo yung mga amount na nalagay ninyo doon sa ating part 2. So, kailangan parehas po yan sila. Kasi kapag hindi, edi hindi. Mali yung nagagawa po ninyo. So, automatic naman po ang kagandahan yan. Automatic siyang nagko-compute mag-isa niya. So, next naman po natin, lalagay nyo naman sa statement of changes in equity. Ang lalagyan nyo lang na amount dyan is yung initial investment ninyo, which is, for example, 500,000. Yan na po yun. So, automatic naman na rin na ilalagay dito yung amount ni net income. Ayan. So, sabihin na natin piso lang yung net income ninyo, automatic din yan na magbabago o 0. Gawin natin na 25. Automatic mag-iiba rin yung net. Mali pa rin, napipindot ko. Sabihin na natin na 25 lang net income ninyo, automatic nag-iiba din po yan. So, yun. Next naman po natin is, yon. Kung makikita nyo dito sa ating statement of changes in equity, kapag binago natin, or kung ano yung ending capital natin ng first year, yun yung beginning capital natin ng second year. Kung ano yung ending capital natin ng second year, yun yung beginning capital natin ng third year. Ganun po yung pinaka-concept ni beginning tsaka ending capital. Next naman po natin, statement of cash flow. Ang kagandahan po sa format natin, hindi nyo na kailangang isipin kung ito ba ay operating activity, investing activity, at financing activity, at kung paano natin mababalance ang cash dito at ang cash sa balance sheet. Dahil automated na siya. Ang goal po natin dito, kaya po ganito, ay kung marunong kayo mag-manual, dapat marunong din kayo mag-automated. Pero ang medyo mali ko lang sa part ko is nabigay ko na agad sa inyo yung template. Dapat hindi ko pa agad ito binigay.
Yan na. Kaya nyo na yan. Malaki na kayo. So, yun po. Operating activities natin, we have here. Then, cash flow, and then the net cash flow from investing activities. So, yan na po yun. Kung tatanungin niyo po ako kung bakit walang laman ang ating investing activities ng second year at third year, pati financing activities natin, yan po ay dahil hindi naman tayo bumili ng additional furniture and fixtures sa mga susunod na taon. At hindi rin naman po tayo nagkaroon ng additional investment sa mga susunod na taon. Kaya 0-0 yan siya. At kagaya po to ni Capital na kung ano po yung ending cash balance natin ng first year, yun po yung magiging beginning cash balance natin ng second year. Kung ano yung ending balance natin ng second year, yun po yung magiging beginning balance natin for third year. Next naman po tayo, isa pa sa kagandahan ng ating, last na natin ginagawa is the statement of financial position. Automatic po siyang nagbabalance mag-isa niya. Ay ma'am, bakit pala ditong sa ating assets walang supplies? 'Di ba yung supplies po, siya, current asset siya. Bakit po nakalagay po siya dito sa supplies expense? Kaya po siya nakalagay sa supplies expense ay dahil ina-assume po natin na yung supplies na ginamit natin ay nagamit natin lahat ng supplies at walang natira. So, kaya po siya, yung whole value niya for the whole year is nakalagay sa expense kasi gamit yung mga supplies natin. Nagamit, kumbaga. So, going back, automatic naman po is nagbabalance po yung total assets natin and total liabilities and capital. Kapag hindi po nagbalance yung dalawang yan, may mali na naman kayong nagawa or meron kayong nagalaw na formula. Yan siya. Question so far.